Magandang tanong yan, Arian. Nasa isa kang crucial na crossroad ng buhay mo at malinaw na pinapasan mo yung mabigat na responsibilidad sa pamilya. At the same time, yung, na ba term dito, yung mapusok, yan, or yung nasa lugar ka na may tukso na piliin yung, maginhawa o yung buhay na talagang pinili sa iyo talaga ng Diyos. Well, number one, choosing God's ways over convenience. Yan ang gusto kong sabihin sa iyo ngayon muna, Arian. Kasi ang God's ways is rooted in love, hindi lang convenience. Ang pag-ibig ay matiisin, sabi nga sa isang verse sa Bible, Ang tunay na pag-ibig, Arian, ay hindi base sa, of course, sa bulaklak, regalo, material na bagay, kundi sa katapatan at commitment at sakripisyo na medyo masakit man sabihin, medyo sa side mo, hindi ako sang-ayon na may relasyon ka na maayos naman, wala namang problema sa boyfriend mo, parang in-entertain mo, kumbaga. So parang meron akong nakikitang hindi lang magandang angulo doon sa point na yun. Kasi nga, naging maganda sana kung naging tapat ka na lang sa boyfriend mo na mag-entertain ka ng iba. So pag-ibig versus kaginhawahan ba o convenience. Pangalawa, yung delikadong desisyon kasi pag may existing kang relationship. Sabi ko nga, may boyfriend kasi kang existent, na kahit hindi siya perfecto, yung estado ng kanyang buhay, nararapat yatang kahalagahan mo, Arian, yung katapatan, yung faithfulness. Kasi bakit? Kailangan mo yan. Even pagka pinili mo itong isang medyo may edad na sinabi mo, kailangan mo puhunan kasi in any relationship is faithfulness. Kumbaga trust, which I think na-break mo yun. Kaya ako naniniwala na sa angulo na yun, medyo may hindi magandang pangyayari doon. Either naging tapat ka sa boyfriend mo na parang yung pamilya ko, mabigat din responsibilidad ko, hahanap ako ng ibang opportunity. Kumbaga ganon. Or maging tapat ka na pang-prioridad ko pamilya ko, so okay ba sa'yo na mag-split muna tayo, may gagawin lang ako, o may opportunity akong ipopursue. Pangatlo, yung God's provision ang ating hinahabol, hindi man's provision. Natural na gusto natin gumaan yung buhay ng ating pamilya, pero dapat natin tandaan, hindi nakadepende ang ating future sa isang tao, kundi sa Diyos na nagbibigay ng lahat. Sabi nga sa Filipos 4:19, at ang ating Diyos ang siyang magbibigay ng lahat ng inyong pangangailangan ayon sa kanyang kayamanan at kaluwalhatian kay Kristo Jesus. Kaya maganda tong verse na to, Arian, kasi nakafocus tayo hindi sa tao. Kasi ang worry ko lang, baka pag pinursu mo yung relasyon na yan, ang motivation mo ay provision para sa pamilya mo, and then baka ma-disappoint ka. Baka pagdating ng panahon asawa mo yan, hindi pala malinaw doon sa napangasawa mo. Kasama ba sa package yung pag-aaral ng kapatid mo? Kasama ba sa package yung nanay mo? Kasi pag nanliligaw lahat, pinapangako Iba, Arian, pag mag-asawa na, Kaya may mga steps lang akong gustong i-advise sa'yo. Una, magdasal ka tumingi ng clarity sa Diyos bago ka gumawa ng major life-altering decision. Pangalawa, ayusin mo muna yung relasyon mo ngayon. Maging tapat ka sa boyfriend mo. Makipag-crush ka kung gusto mo at saka bigyan mo si Lord ng chance, ipupurso ko ba to o hindi. Para meron ka namang tinatawag na moral ascendancy na hindi mo lang pinagpalit ng boyfriend mo for convenience. Pangatlo, itigil mo yung mga secret meetings, Arian, dahil ito magtutulak sa'yo sa tukso at pagkakasala. Kasi may boyfriend ka existing, meron kayo na-entertain, tapos ngayon parang gusto mo pang pakasalan. So, itigil natin yung mga ganyang secret meetings. Just be faithful to your existing boyfriend. Hindi ko na kaya to, may entertain ako. At pang-apat, seek godly counsel, which ginagawa mo ngayon, from a pastor, or kung may pari kang kaibigan, or kung ano man ang religious affiliation mo, seek godly counsel. At ngayon, binibigyan nga kita. And then lastly, magtiwala ka sa Diyos. Siya ang magbubukas ng tamang parang para sa'yo, para matustusan ng pangailangan ng pamilya mo. As I end, as I pray, hindi masama na hangarin na maginhawang buhay, Arian, para sa pamilya, pero wag mo ito ipagpalit sa katapatan, tunay na pag-ibig, at kabanalan. Dahil ang blessing na mula sa Diyos, hindi kailanman makakasira ng konsensya at relasyon. Ulitin ko, Filipos 4:19, at ang aking Diyos ang siyang magbibigay ng lahat ng inyong pangailangan ayon sa kanyang kayamanan at kaluwalhatian kay Kristo Jesus. Tayo magdasal, Panginoon. Salamat din kay Arian sa kanyang katapatan na natotorn siya between sure ball na to na provision. Pero sa totoo lang, Lord, wala namang sure ball sa'yo. Lord God, wala namang sure ball ibig sabihin, wala sure ball sa pag-umasa kami sa tao. Maraming ng mga politiko ngayon, akala sure ball na, pero ngayon, mukhang mawawala ang kanilang mga provision dahil sa illegal na pamamaraan. Kaya Panginoon, ang sure ball lang ay ang pag-asa sa'yo, na maging tapat sa'yo, maging banal sa harap mo, at alam namin provision will follow. Seek first the kingdom of God and your righteousness, and all these things will be added unto us. I-guide niyo po si Arian sa tamang pamaraan at bigyan siya ng katapatan sa kanyang relasyon. In Jesus' name, Amen. Today's Reflection with Pastor Jeff Eliscopides.